start. Narito tayo sa isang panahon kung saan ang katotohanan ay binibilihan ng kamay ng pagmamagpit at ang katarungan ay ibinabaon sa ilan ng pangangos na pamahal. Itinatakpan ng liwanag, binabalot tayo sa dilim ng kanilang kasinungalingan, habang ang tunay na hangalan ay manatiling nakakapit sa trono ng kapangyarihan at kasakiman. Ang mga salitang isinulat upang isinin ang pangyayari ng isip, ngayon ay natuloy na naso sa pagkataway ng isang kriminal buhay makabatang maghanap ng katotohanan. Hanggang kailan tayo magtitiis sa pagkakadena? Tayo ba tunay na sumusunod o nanatiling nagpapakasakit sa paikot-ikot ng tanikayang ng pag-abig? Nalilimutan naman natin ang mga sugat ng ating kasaysayan, ang sugat ng hanggang nalisahin, mundo at sunisilang ng hustisya. Sa mga pakinggang sinusunod, ang apoy ng ating iba ay pinagsisinan. Sa bawat pagkakapatay ng natin mas lumalabas ang sigaw ng ating mga puso. Ang apoy ng pagkakapatay at pagsukay at pagmamagita ay hindi kailanman makabatay sa pagkakalis ng bansa. Nasod ang kanyang mga sinulat, sumisira sa isipan ng mga Indio. Si Rizal, isang filibustero, erehe, sagot sa simbahan at sa buong pamahalaan. Huwag kayong titigil hanggat hindi napapatahimik ang ereheng si Jose Rizal. Sa kanilang kamay, sa bawat pagkakaliw po ang ating dito, lalo na kung tumitibay ang aking paninibig na ang bayan ng palaban para sa katotohanan at kadahilan ay hindi kailanman matitignan. Ang liwanag ng katotohanan ay hindi kailanman mapapagupin ng dilim ng pangako. At sa harap ng lahat ito, hindi ako mananahimik. Hanggang sa huli, mananatili ako si Jose Rizal, isinilang ng Pilipino at buong. O Francisco, tingnan mo ang anak natin, diba? Para siyang isang anghel na nagmula sa langit upang magbigay liwanag sa ating lugar. Siyang kulay akong mahal. O Pepe, pinapangako namin sa iyo ng inyo na ikayag kaalagaan at bibigyan ng magandang buhay upang mapagkapito lumaki kang isang mabuting mamamayan. Proprotektahan ka namin sa kahit na anong kapahamagan. Sa iyong bawat laban, kami ang iyong masasandalan. Ako, ang iyong itay, at ang iyong mga kapatid na sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Maria, Lucia, kami ang iyong tahanan. Ito ang araw ng pagkakita na magpanahon sa loob ng bahay ng Diyos sa harap ng kanyang altar habang ang incense umahalin mula sa iyong taon ay isa ka lamang akong musmus. Ang mga mata't diwa ay nakapikipasok sa loob at ang puso ay hindi na binabalaban ng kung naman ang mayroon sa inyo. Ang araw na ito ay tila isang panaginip ng kapayapaan at katahimikan para ang nalahanin magpagdating ng kanilang at pagdating Pepe? Pepe? Pepe! Halika na, oras na para sa hapunan. Papunta na. Pepe, alam kong may kirot pa rin sa iyong mga puso. Ngunit, panahon na para hinunin ang ating mga suko. Para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at lalo higit sa lahat para ito. Alam mo, sigurado ako, ayaw ni Conchang makitang nalulungkot. Pepe!
Ang pagkawalan ko siya ang pinakaunang beses na naramdaman ko ang sakit na tila ako ay pinalitan. Nakahabang ako at malapit sa sakit. Ngunit tulad na tulad nila, kailangan lang kami umusan. Lumipas ang panahon na nagbigay pa ang aking kapatid. Sila ay si Josefa, Trinidad at Soledad, at sila ay aking minahan ng lubos. Unti-unti na rin may ilaw ang sakit na dulot ng maagang pagkawala ng aking pinakamamahaling kapatid. Ang aking inay ay nagsiguro sa loob ng mga pader ng aming tahanan. Di naglaon, ako ay ipinadala ng aking mga magulang sa isang eskwelahan sa Binyan Laguna upang mabigyan ako ng formal na edukasyon. Higit pa rito ay bumupa rin ang aking mga magulang ng mga maestro upang mapalawak pa ang ating kaalaman at mabuksan pa ang aking liwan. At ganoon nga ang nangyari. Ang aking mga mata lalo pang namulat sa mga bagay sa aking paligid. Aking napagtanggol ang sistema ng pamamalakad sa aking bayan ay siyang mapagpapi at mapagsamantala. At ito ang lumuhan sa limas ng aking puso na natitin akong lalo lamang madaan habang tumatagal pa. Noon din ay naging klaro sa akin kung ano ang dapat kong gawin at kung sino ako. Lumipas ang mga taon at ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila. Sa pag-iwas ng panunimata ng pamahalaan, hinilang palitan ng aking kapatid. Mula noon, ang merkado ay aking sinapagin at ako naman si Rizal, Jose Rizal. Hindi naging mag-aaral mga araw ko sa Ateneo. Madalas ako naiintin at malintin ng mga kaklase kong Kastila. Ngunit sa kabila rin, naging sandigan ko ang mabuting merkado ng aking magulo na siyang nagbigay inspirasyon sa akin upang pagbutihin ang pag-aaral. At nang ako'y mapagtapos, natuklasan ko ang isang inhawang bumabalot sa akin sa gitna ng pagod at pangungutiyang dinanas ko sa pahalan. Isang taong araw-araw kong minta, tulad ng mga lumaybay na nagbibigay liwanag at sigal sa bawat pag-ulan ko sa Manila. Tuwing natatanong ko siya sa harding ng lamang-luwag, tila bang umihinto ang oras. Ang bigat ng mundo'y napapagod, at ang bawat titig niya ay tila paalala na may saysay lahat ng aking pagsisikap. Magandang araw, Ate India. At magandang araw din sa'yo. Magandang araw din sa'yo, Jose. Pepe, mukhang napapadalas na ang iyong pagpasyan sa kaalaman na to. Ano naman ang iyong pakay sa araw na ito? Nais ko lamang kayong kumustahin. Mukhang isang tao lamang ang gusto mong kamustahin dito sa aking kaalaman, Pepe. Sa gayon ay naiwan ko na kayong dalawa at may lalong itakisilid ang lahat. Tignan mo yung mga bulaklak na yun, Jose. Di ba kay gaganda nila? Napakaganda na. At kung ako'y magiging isang bulaklak, Jose, anong bulaklak kaya ako? Ikaw ay isang marilag. Ngunit akong nakatadhana ang mga alam ang kagandahan ito mula sa malaki. Uwi na ako sa labag. Away, Jose. Babalik na rin sa lipas sa mga gawa ko. Ngayon, paalam na sa Kahirap pa lang iwan ang isang damdamin hindi kailanman naipahan. Sa bawat akbang Panginoon, para bang unti-unti nilalayo ko ang sarili sa isang pagkakataon na maaaring naging tayo
Ngunit sa panahon ito, ang pag-ibig ay hindi sapat na dahilan upang suwayin ang tandaan, lalo na kung may masasaktan. Kaya siguro na patumarin mo kung sa aking katahimikan, doon ko na lamang itinago ang damdamin hindi ko kayang ipaglaban. Hindi maaari! Huwag niyo nang pabalikin si Pepe sa Maynila. Sa bawat kaalamang natutuhan niya, lalo siya nilalapit sa kapahamakan. Baka isang araw, puputo na siya ng ulo ng mga Kastila. Dana, huwag po kayong mag-alala. Ang pagpapalawak ng kaalaman ni Pepe ay hindi para sa kasamaan. Sa halip, ito'y para sa kanyang ikabubuti. Sa kanyang ikabubuti? Tingnan ninyo ang nangyari sa tatong Padre Martir. Iyon ba'y para sa kanyang ikabubuti? Naintindihan namin ang iyong pag-alala. Ngunit, namasipasyan. Ang karagdagang kalam na yung papalaya sa kanya sa mundong kanyang ginagawa. At hindi ba ikaw na mismo ang nagturo sa ating mga anak ng kahalagahan ng edukasyon? Ngunit ang patuloy na paghahanap ni Pepe ng kalaman ang siyang magpapahamak sa kanya. Talagang ako'y nabigla sa naging reaksyon ng aking ina. Ngunit ngayon ang nasaksihan ko ang bigat ng kanyang pangamba at luhang din. Hindi ko maiwasan matanong sa sarili na wala at nangamay ang kapalaran naghihintay sa akin. Bagamat hindi sang-ayon si Dana, ipinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral sa pamantasan ng Santo-Tomas. Subalit hindi tulad ng naging karanasan ko sa ninyo, naging mas mahirap ang aking pag-aaral dito. Mga kasama, kumpanyarismo, pagkakapatiran, ito ang hinahangad namin. Pero Pepe, hindi kayo magbulong ito minsan. Hindi kaya mag-iisip sa ito minsan karagdagang tutuan. Bakit naman? Kung gagawin natin ang mga bagay na ito, isipin nila na tayo nag-aasa laban sa kanila. At baka mas lalo pa nila pag-initan ang ating namin. Oo, sir. Baka pag-initan naman kami. Sandali, hindi gulo ang ating mahal. Chonggo! Bakit dyan ang mga mag-usaya? Pabayaan mo sila. Ignorante, stupido! Wala kang dapat ikabahala. Isang munting kaguluhan lamang ang nangyari sa aming pamatasan. Kasi, hindi ako nangangamba. Bawat sugat, mabasa, pisikal o sa iyong damdamin ay sugat na rin sa aking puso. Aking Baka naman, yung sino-sinong babae na pinarinigan mo ng matatag sa saldahan o pala ako. ikaw lang at wala na iba. Minsan, bakit ka? Sa bawat hakbang ko yung nakikita sa akin. Sa tuwing nalalamig ang sandali ng aming pamamahalang, nagkaroon namin pagkatapos. Sapagkat sa bawat baling malaya, maaaring isang bahagi ng aking puso ang naiwan kami. Sa mga panahon ako'y nabubuhay sa liwanag pag-ibig, hindi ko namamalayan na unti-unti na rin pala akong hinihila ng mas malalim na tungkulin. Ang puso kong pinipintig para kay Taymis ay siya yung puso ko tinatawag upang mabilgon, hindi lamang sa isang tao,
kundi sa buong bayan. Ito ang ating magiging na kasunduan. Pupunta ka sa Europa upang mag-aaral ng medisina at upang gawin ang nararapat para sa ating bayan. Kuya naman, hindi pa ako handa. Pepe, hindi ka makikinabang sa Europa. Doon ay matututo ka ng medisina at magagawa mo ang nararapat para sa bayan. Mapapakita mo ang kabubukan ng pamahalang Kastila. Pero kuya, bakit ako ang papupuntahin niyo? Bakit hindi ikaw ang pumunta roon? Pepe, hindi lamang ako may pasya nito. Napag-usapan na rin namin ito ng mga ibang mga kapanal. Padadalhan ka na lang namin ng panggastos buwan-buwan. Paano si Nani? Hindi yung papayag. Hindi mo na natin sasabihin. Malalaman lamang nila kapag nasa Europa ka na. Paano si Lenyor? Pepe, ba napakarami mong tanong? Ang sarili mo lang bang iisip mo? Wala sa mga salitang binitawan ni Kuya Marciano, aking napatanto na may mga mata na nagmamasid at mga pangarap na nakasanay sa aking mga balikat. Subalit si Leonor, ang aking sinta, ay hindi ang bigat ng mga sakripisyong kailangan kong gawin. Nawain sa tamang panahon, mapatawad niya ako at maunamaan ang aking desisyong tahakin ang landas na ito. Sa taong 1884, ang aking tanang ay pinatawag ng isa sa mga mahilang bayan bilang pag-uusahin ng aking pamilya. Kamusta na pala mo yung anak mo si Tete? Siya ay nasa Europa at nag-aaral. Nag-aaral? Alam mo, kagabi na panaginipan ko ang isang kampanang umaatungal sa lakas. Ang madlay kinilabutan, ngunit ang mga praile ay nagdasal lamang. Di nagtagal, ito rin ay bumagsak dahil sa lakas ng pag-ubay nito. Pakiramdam ko, ang mensahe ng panaginip ay para sa iyong anak. At bakit mo nga ba ako pinapunta rito? Estrado ang anak mo, Francisco. Siya mismo ang nabuhukay ng sarili ng libigan. Nahihibak ng anak mo. May nakalimutan kang parte sa inyong panaginip. Nahihibak na lang. Nang bumagsak ng pampana, nadagal nito ang kaili. Sa Carolina, ano ang gagawin mo? Isasamla ko muna lahat ng aking mga alagas para kung sana may patala tayong lalakay tayo sa Francia. Anak naman ko. Nang, unang aking desisyon, kailangan ni Pepe ang pera. Noong taong 1886, ako'y lumabas papuntang Germany upang panalipin pa ang aking kaalaman sa autonomy. Sa Germany ko na rin natapos ang manuskrito ng Marinitane. Makalipas ng 1 taon, mula nang makarating ako sa nasabing bansa. Pinamang namin, Pepe. Nais namin mabatid mo na lubos kayong nag-agalak sa balitang tagumpay mo ng naiimbag at nakilathala ng Manila. Napakalayo na ng iyong narating. Ngunit sana'y maintindihan mo kung sasabihin namin kakambal ng kagalakan na nararamdaman namin ay ang takot para sa iyong kapakanan. Hindi na gusto ng mga Kastila, dahil na ng mga praile ang iyong ginawa. Lagi kang mag-iingat. Mahal ka namin. Hanggang dito na lamang muna. Muli, mag-iingat ka palagi. Noong 5 ng Agosto, 1880, muling tumapang ang aking mga paa sa lupa ng aking bansa. Bumalik ako sa Kalamba at ako'y nagtayo ng isang klinika. Sa
Sa likod ng talim kong buhay bilang manggagawa, naging martilyo ang aking panulan sa pag-ising ng bayan. Sa panitig ko isinilang si Crisostomo Ibarra, isang larawan ng Pilipinong naghahangad ng pagbabago sa bayang pinalimutan ng sarili. Mula sa Europa, nagbalik si Ibarra sa kanyang bayan. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi sinalubong ng pag-asa, kundi ng mga lihim, banta at mga balakid na bunga ng isang libo ng bulag sa sarili nitong sulat. Daddy, siguraduhin maaari sa upo ng mga pari. Iyo, siguraduhin mong hindi nila ako malilimutan ngayong gabi. Dapat malaman nila na ako'y may dugong Kastila. Senyor, ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya, asawa ni Dr. Tiburcio de Espadanya, isang manggagawang opisyal ng Polonyang ito. At kayo ay Isang karangalan. Ako ho si Ginoong Laruca. Napakarigit niyong magdamit ngayong gabi. Ay! Presidente! Ang aking sayang! Iyong natatapakan! Patawad, Donya. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Ganyan talaga kapag hindi alam ang asal at gawa ng nagtasyadad. Tayo po, Senyor at Senyora. Handa na po ang mesa. Mga senyor at senyora, narito na ang anak ng aking lumawang kaibigan, ang kagalang-galang na si Juan Crisostomo Ibarra. Hindi nagagala kitang makita, Don Ibarra. Maligayang pagdating, di ba? Alam mo, ang iyong ama ay isang banal sa akin. Sa totoo nga ay marami siyang malulunod. Kailangan na din. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyong mga papuri sa aking buhay. Ano ito? Leeg at pakpak? Ako ba isang ako? Bakit hindi ako binigyan ng malang na parte? Kaya di pa. Hayaan natin. Baka accident. Ginoon, kung inyong mamarapating, paano niyo ho ginugol ang 7 taon sa Europa? Sa loob ng 7 taon, ako'y nag-aaral sa Europa. Kahit malayo, akin pa rin naaalala ang aking ibang bayan. Doon, sa mga bansang ito, nakita kong naging malaya ang mga mamamayan dahil sila mismo ang namumuno sa kanilang sarili. Iyan lamang ang tutunan mo? Na kahit paslit na'y kayang maunawaan? Ipagpapamandin niyo po at ganito magsalita sa akin ng father. Ganyan lamang siya maglabing kahit anong mga panahon dumadalo siya sa aking kumain at sumasalo sa aking pananghalinan. Nakatungtong lang sa Europa, akala mo kung sino na kitonto. Patawag ko si Nick. Kailangan ko na pong umalis. Mamaya ka na umalis. Malapit ang dumating si Maria Clara. Oo, mali mo. Ngunit kailangan ko na lumisan. Tila yata nawawala si Teniente Ibarra. Kung sa bagay, hindi naman siya kawalan. Teniente lang naman. Ang kanyang rango'y mas mababa pa sa lerong kusinero ng kumpento. Wala man lang distinsyon. Maria, narito ka na pala kung pinakamamahal kong Maria. Buenas noches, Ninong. Kumusta ka nila? Buenas noches, Padre. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maria Clara Iha, napakagandang bata. Tila ito magdiwasa ngayong gabi. Aba, oo, maganda. Pero tila yata siya yung pagkula. Pakiwari ko siya may kakulangan sa dugo ko. Siguro yung pagod lamang siya. Halika.
Saluhan mo muna kami sa kapulan. Opo, kakausapin ko lang po ang aking ama. Papa, nasaan po si Crisostomo? Kakaalis lang ng nobyo mo. Bakit po? Saan po siya nagpunta? Santiago, kumarito ka na. Akala makakain ng bata. Mamaya na lang natin yung pag-usapan. Sa pagbabalik ng iba sa Pilipinas, nakita ko ang sarili kong pagbabalik. Ang kanyang mga mata, tulad ng akin, ay puno ng pag-ibig. Ngunit unti-unti niyang pinawi ng kabigo ang na-discover niya mula kay Tigre Guevara tungkol sa sinapit ng kanyang ama sa kamay ni Padre Damaso. Subalit kahit sa gitna ng pagkabigla at sakit, may panibagong sigla ang muling pagkikita ng dalawang pusong sabik. Ikaw ba lang, Crisostomo? Halina pumaningan mo na rito sa balkonahe at dito mo na lang antayin si Maria Clara. Crisostomo? Maria, Lagi mo ba akong naaalala? O sadyang naging makakalimutin ka na? Dahil sa magagandang nilang na makilala mo sa iyong pagyarapay sa iyo? paano kita makakalimutan? Ang mga panahon tayo magkasama, ang iyong mga pagtawa, ang iyong tinig, hindi ko makakalimutan. Ngunit, ano ba ang dahilan ng iyong pag-iisa? Ano ang dahilan ng pag-aaral mo sa ibang bansa? Ang paglisan ko ay para sa akin ang ikaw tayo sa mga ito. Ngunit kahit nasa malayo, ikaw pa rin nasa isip. Ikaw pa rin. Baka ikaw siyang nalilito sa akin. Hindi ka naman sa aking alaala. Araw-araw, ikaw pa rin ang laman ng aming basta na isip. Maria, nais ko kami gawin kasama. Kailangan ko niyang umalis pag may sandi upang dalawin ang tungkol ng aming mga. O sige, mag-iingat ka. Lagi kitang matandaan sa aking mga. Salamat. Paalam pa kasi. Habang ang pag-ibig ng dalawa ay nabubuhay sa pagitan ng alaala ng lahat. Sa kabilang dahon ng bayan ay mga puso hindi pinangarapad ng magmahal sapagkat ang kanila ay nakatuon sa simpleng pakikibaka para magmahal. Kung si Ibarra ay anak ng isang ilustrado, ano pa kaya ang sasabihin ng mga batang walang pangalan, walang kainan at walang kalalaman? Christine? Christine, kapatid ko. Ayos ka lang ba? Ano nangyari? Bakit ka pinapatawag sa gusto mo ngayon? Sabi niya, may nawawala daw ng 3 months sa akin. Ako raw ang kumuha. Pero hindi naman ako yun. Hindi naman ako nagdawa. Hindi ka na dapat pinagbibintangan. Wala ka namang ginagawa. Hoy! Crispin! Ikaw ang pinagdaman mo ba? Sabihin mo totoo! Hindi po ako, hindi po eh. Ginagawa mo. Sinungaling! Lahat ng kagaya mo! Magnanakaw! Huwag yung pasaktan si Christine. Kuya! Tinawag siya kuya! Sabi ko na! Balisan na lang kuya kung bata! Balisan na yun! Kuya! Narinig ko. Yung bunso raw, si Crispin. Nagnakaw ng dalawang mangsa. Hala! Iyak na din ako niya. Si Cesar yun, di ba? Yung asawa ng tambay ni si Pedro. At yung ina ng mga sakristan. Aba, bakit ito nga ang bintang? Ano pong sabi ninyo? Yung mga anak ko? Ewan ko! Tanungin mo sa mga guardia civil. Dinapunta kasi sa hotel. Crispin! Bakit niyo? Mga anak ko! Hoy! Pwede ba rin dito? Oh, Ginoo! Wala mo rin sa mga anak ko! Mga kayo! Wala kami sa labi!
kayo? Mga anak ko! Hindi ito! Pamilya! Gutom na ba kayo? Ayan! Narinig ko ang mga yapak. Crispin! Tumigil sa pagtapo. Baka magdapa ka. Dito na si Ninay. May tinapay tayo. Tinapay na. Tinapay na. Nasaan na kayo? Ang anak ko. Hindi ko na alam kung araw o gabi. Saan ako? Paano ako dinala? Ayoko sa kapeto! Ayoko sa mga kampana! Respect! Matino! Nasaan na kayo? Sagutin niyo si Ninay! Hindi kayo nawala! Nandito pa ito sa puso ko. Nakikinig ako. Crispin! Tumigil sa puso. Baka marinig ka. Baka... Tulog na kayo. Sa piling ng mga bituin. Sisisa ang larawan ng maraming ina sa ating bayan na walang kalaban-laban, pinulad ng pag-asa at biktima ng sistemang sumasakal sa mahihirap. Sa bawat titig ng muling langit, hindi kathapising ng sakit ang buha ang pagkabalik. Ito ay kasaysayang sinubukang ikuti, ngunit sa kanaliba, sa luha ni Sisa, sa sigaw ni Crispin, naroon ang sigaw ng bayan. At sa pagsulat nito, isinusumpa kong hindi ako mananahimik. Matapos kong gamutin ang aking ina sa kanyang malubhang sakit sa mata, ako ay nagpasya na pumunta ng Hong Kong upang ipagpatuloy ang aking misyon at pag-aaral. Mga Ginoo, hindi sapat ang ating ginagawa para sa pagkakaisa ng ating mga kababayan. Lalo na tayo nasa malalaking po. Tama ka, Jose. Ngunit, ang sistemang ito'y matagal nang nakatanim. Hindi ba mahirap na itong kalabanin? Hayate, para tayo nagagawa sa upang ginpo. Ngunit, nais lang mamunod gamit ang bahas. Mga Ginoo, minahon tayo. Pagmasdan natin ang kagandahan ng Hong Kong. Ang kalayaan ay hindi basta-basta na ibibigay. Ito'y pinaghihirapan. Pero paano kung hindi sandata ang ating paningin, kundi panula at kaalaman? Iyan ang dahilan kung kaya't kinakailangan namin ang iyong panulat. Sapagkat kailangan nilang magulat sa realidad na maaaring mangyari sa labas ng mundo. Muy bien, Senyor Isa. Ang iyong mga akda ay higit pa sa pula o nugayna. Ito ay panawagan para sa justisya. Sa totoo lang, sa ilang araw ko pa lamang dito sa Hong Kong, nakita ko na agad ang kaibahan. May justisya sa mga korte. Ang simbahan ay hindi nangingibabaw sa gobyerno at ang mamamayan ay may tibida. At hindi ba ito ang ating inasam? At huwag mong kalilimutan, Jose, na ang iyong salita ay liwanag sa marami sa atin. Para sa kapayapaan at kay Rizal! Kay Rizal, Ang bawat
bawat usapan namin ng ilustrado ay tila ako'y muling nagpapalakas ng aking damdamin ng kapal. Bagamat malayo sa inang bayan, ang puso namin ay patuloy na nag-aaral ng pagkakamit ng hustisya, karunungan, at tunay na kalayaan. Buen día, Señor Juan. Magandang araw sa inyo. Ano po ang sadya niyo? Ako si Senyor Caballero, nagmula pa sa Spanish Castillo ng Espanya. Ang aking malaman ay kayo maling narapat na aking puntahan at ikay makita sapagkat may nais akong help sa iyo. Ang isang kanyang katulad mo ay hindi nararapat manirahan dito. Maraming salamat, Senyor. Nais mo lamang paklasin ang kagandahan ng Japan. Ngunit ikinagagalak ko ang inyong para inyong manatili sa legasyon ng Espanya. Kung gayon, halina po kayo at tayo tumuloy sa paglalakbay sa legasyon. Laking gulat noon nung bigay si Senyor Caballero ng imbitasyon upang manatili sa relasyon ng Espanya. Sa mga unang araw ko sa Japan, nahirapan akong intindihin ang wikang Hapon. Nalilito, lagpa siya kung pag-aralan ang kanilang wika. Just a little, San. It's difficult but enjoyable. Thank you for teaching me. You're the first man I've ever met who's really interested in our culture. Your discipline, art, and technology are admirable. If only my country would like this. You're the most unique man I've ever met. Intelligent, yet your eyes seem sad. Perhaps it is. Maybe because my heart aches for my suffering woman. Yet, while I remain here, you are the very reason. Minamahal ko ang mga magulang at mga kapatid. Narito ako ngayon sa Estados Unidos. Sa kabila ng kaunlaran, naranasan ko ang hindi ka nais-nais na mukha ng kanilang lipunan, ang diskriminasyon batay sa lahi at kulay. Napagtataka kung paano isang bansang pinanghahawakan ang mga ideya ng kanilaan ay nakakayang isagtag ang pagkakapantay-pantay. Sa aking nasaksihan, malinaw na ang tunay na demokrasya ay hindi sapat kung may nangangayang. Kaya higit natin dapat pagsikapan ang pagkakaroon ng isang lipunan ng tunay na pantay at makatao. Hanggang sa muli, Jose Rizal. Noong ika-24 ng Mayo, taong 1924, dumating ako sa London. Isang lungsod na litik sa kasaysayan ng kultura at puno ng pagkakataong mag-aral at magsalisip. Nagtangkang Espanyol na babagsakin ang kalayaan ng ating bansa. Ang ating mga ninuno ay nagsakripisyo upang ipaglaban ito. Hindi nila hinayaang malusaw ang identidad, ang kultura sa kanilang pananggunan. Ito ang nararapat natin gawin. Dapat ipaglaban natin ang kalayaan, ang ating kasalandian, ang ating identidad. Is that old book never bury your eyes or your heart? It is no easy task, but this work matters deeply.
These pages hold our nation's past. Truths long yet from the light. I must press on, for in them lies the key to understanding. Do you truly believe that such story shall bring anything to their life? Indeed, every word has the power to awaken my people and claim what is just ours. Every deal of our past shapes our future. Noong Marso ng 1800, lumipat ako sa Brussels, Belgium. Sa kabila ng malamig na panahon, naging mainit ang pag-anak sa akin ng mga Jacobi sisters sa kanilang boarding house. Dito ko ay pinagpatuloy ang aking mga isipan. Ngunit hindi naging madali ang lahat, sapagkat sa panahon ito, ako'y dumanas ng matinding kahirapan sa pananalapi. Dr. Sal, I noticed that you haven't even been here for a medical appearance. Thank you so much. Your presence here is amazing. To be honest, I have very little money left, but I must keep it. How important is what you write? It is very important. My notes are not just for our history. Every word has the purpose in awakening the hearts of my countrymen. Despite my struggles, I must continue my fight for truth and justice for my people. Sa kabila ng matinding kahirapan sa wakas, noong araw ng ikahanan ng Agosto, 1891, naiimbag ko rin ang Enfield Studies dito sa Lento. Isang katampuhan ng pag-ibig, ng pagkadismaya at ng panibagong pag-asa. Jose, tanggapin mo ito. Hindi lamang ito pero sana'y makatulong sa paglilibag ng iyong problema. Maraming salamat po, Piti. Kung hindi dahil sa iyo at sa patuloy na pagsulat at suporta ng aming pamilya, dahil hindi ito matutuloy. Maraming salamat. Salamat. Noong Oktubre ng 1891, muli ang umumulit sa Paris upang muling taakin ang landas ng pagsusulong ng Europa. Ang makalarong kalayaan para sa aming mga kababayan. Ngunit sa kabila ng mga gawain na tungkulin, isang bagay na dumating na hindi ko inaasahan. Sinilay ko siya. Sa mga talinigay, nasilayan ko ang isang pag-asa. Ngunit sa kabila ng masagal ng aming pag-ibig, may mga hadlang na nagpipigil sa aming landas. Ang aming relasyon, bagamat puno ng pagmamahal, ay natapos na. Nagdesisyon kami nila na pumili ng tamang landas para sa aming buhay. My love for you is true. But I am certain that the differences between our beliefs will become an obstacle if we work on this marriage. Aking trabaho dito sa Paris ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa ilan. Kailangan ko magpatuloy, magsulat, at magtagunin ng mga reforma. Kung nalalaman ninyo, kung tadhana ay nabuo, ngunit ang ugnayan mo sa bayan ko, ito ay hindi kailanman mag-oras. Ang laban ko ay para sa kanila, at hindi ito mapapalitan ng kahit na anong personal na pagsulong ko. Ako'y nasa kanya ng lupa noong mag-init na isang 1800 Ngunit hindi ko mapigilan na muling bumuhin sa isip ko ang aming Pilipinas. Kaya't sumulat ako kay Gobernadora Genaro Escuela. Isinulat ko ang aking hangarin magpagtulungan. Ngunit ang liham ko yun, tulad ng aking nandan, ay naglulong
sa kanalitan. Walang tugon, walang pagpapahayag ng pagtanggap o pagtanggap. Kagalang-galang, nagdala niyo sa school. Nababagid ko po ang inyo at hikaing pagbabago ng pamahalaan. Ako po yung nakikisa para sa ikabubuti ng ating bayan. Ako po'y sa papakumbaba, hindi upang talikuran ang aking prinsipyo, kundi upang makapag-alay ng serbisyo para sa mga kapwa kong Pilipino. Ipinadala ko ang mga sa usulan ko, araw-araw ang nangyayari. Ngunit dumaan ang pag-aaral ng buwan, minsan sagot ay wala akong matanggap. Jose, ilang araw ka nang walang tulog. Wala pa rin bang bumita? Wala atin siya. Ni kahit isang pulgadang papel na may tinda mula sa pamahalaan. Wala. Ang kanilang tugon ay kasing galing ng gabi. Hindi kaya ang makahinikan nila ang kanilang mismong tugon sa iyo? Kung hindi man nila ako pakikinggan sa pamamagitan ng mga sulat nito, marahil kailangan nilang marinig ang hinaing ng bayan sa ibang para. Sa mga pahina ng mga patay, doon ipagkakalaman. Habang nasa Hong Kong, hindi ako tumingin sa bulakan. Sa bawat artikulo, inilantad ko ang kabuluhan ng sistema. Ngunit nagalit siya. Ipinagbawal ang kapahayag ng insulat. Isang tahimik na nanda, isang sigaw ng takot mula sa mga pamilya. Itong sipin ng konstitusyon ng Galila Pilipina. Ipadala ko kay Pangulong Franco. Hinaluan ko ng maling detalye upang hindi mahalata ng mga Espanyol. At ang totoo, At ang totoo'y mananatili sa ating mga puso. Sa mga layunin ng Galila, hindi revolusyon, kundi reforma. Hindi digmaan, bagkus pagbubuklod. Jose, natatakot ako. Pakiramdam ko yung mga mata nakatingin sa akin. Wala kang dapat ikatakot, Ate Lucia. Ang puso nating dalisay ay hindi kailanman lulubog sa Diyos. Sinadya ko si Gobernador Descoboy ng labing tahimik ang paligid, ngunit hindi ang laman ng aking bibig. Pumayag siyang patawarin ng aking ama, ngunit nanatiling matigas para sa aking ina at mga kapatid. Hindi ito isang tagumpay, ngunit masasabi kong isa itong patak ng liwanag. Mga kasama, sa gabing ito, hindi lang tayo nagpupulong. Tayo gumagawa ng panibagong pilusan. Ang Laligang Pilipina ay hindi para sa revolusyon, kundi para sa reforma. Layunin nito ang pagkapantay-pantay ng mga Pilipino, pagtulong sa mga nangangailangan, pagtaguyod ng edukasyon at panghalos. Kung ito ay magbubunga ng liwanag, kami ang kaagapay sa Diyos. Pinasinayaan ng Biblia, pinagtibay ang konstitusyon, nag-isa ang isang tahimik ngunit matatag. Ngunit ang hindi ko alam, may mga nagbabantay, may mga nag-aaral ng utas, at may mga naglalatag ng patuloy sa aking daraanan. Senyor Rizal, ito ang patunay ng iyong kaputuhan. Hindi na ako malilinlang sa mga matulaklak mong salita. Ito ang ebidensya ng iyong pagtataksil. Pobres frailes, hijo de puta, isa itong akla na sumisira sa dangal ng simbahang katoliko. Sa tira, lason, natagpuan ito sa bagahe ng iyong kapatid. Hindi yan totoo! Wala yan sa
Ngunit kahit anong pagtanggi ang inyong gawin, mananatiling malinaw ang katotohanan na isa kang propagandista, kahihiyan ng simbahan at pamahalaan ng nais. Hindi ko o sino man sa aming pamilya isulat yan. Hindi niya dala yan. Pero kung iyan ay paparatang yung akin, piling kong magkaroon ng maayos at patas na paglilibis. Walang karapatan humiling ng kahit ano kung isang miyerdang taksi na tulad mo. Ikaw ay pinapanagin sa utos ng hari ng Espanya. Walang katotohanan niyan! Siya yung umuwi para sa kapayapaan! Hindi revolusyonaryo ang aking kapatid! Huwag na kayong mag-iisip. Ang kanilang pasya ay ginawa ng kahit bago pang namumulong sa Manila. Dalhin siya sa Puerto Santiago. Siya ay narapat namin maging komunitario. Dinala niya ako sa Puerto Santiago. Napapakalis ako sa galing na dapat ikuman sa iman. Habang ako'y pinipilit sa inyo, hindi ko alam sa labas. Ang aking mata at ang aking mga pagkakin ay nakikipagmamang hindi lamang sa ulan at sa putik, kundi sa sistema ng lumulunod sa kanilang ang karapatan ng aking ako kahit kaunti sa mundo. Patawarin ulit niyo ako dito. Ako po ay isang ina. Ina ng isang lalaki, hindi naging salot, kundi naging ilaw ng bansa. Ipagpalit niyo na sa akin ang yaman, pero huwag ang talamatang makita ang aking anak. Ngunit ko may pinag-uutos na walang sino man na makalalapit sa kanya. Kayo ay may mga kamag-anak rin, hindi ho ba? Kung kayo ho nasa aming kalagayan, ano yung mararamdaman? Bilang araw na kami nagmamakaawa dito. Binabasa ng ulan, nilalamig sa gabi. Kung hindi pa ninyo kami pakikinggan, sa saglit na pakikipagkita man lang, kayo na umusga sa ganti ng langit. Kung kailangan ko lumuhod dito habang ako'y may hininga, gagawin ko. Anak ko si Jose, hindi siya kriminal, hindi siya magnanakaw. Isa siyang anak na inialay ang puso at utak para sa bayan. Patawad po. Hindi daw ako may kapangyarihang magdesisyon. Umalis na kayo bago kami kayo pahuli. Diyos ko! Kung ang pagkakalit sa isang ina ang hustisya ninyong mga banyaga, paano ba ang ano mga bahay ng pinihimahin? Ang bawat luha ng akin ay parang balaraw ng tumatahak sa akin. Ngunit ang higit na masakit ay ang katahimikan ng katarungan. Ako'y kinanila, hindi lumalas, kundi ng bulag na kapangyarihan. At sa gitna ng dilim ng pilitan, ang tanging liwanag ay ang paniniwalang hindi kailanman mawawala na para sa ating binandaw. Noong ika-17 taong 1980, pinatapon ito sa Laguna, isang bayan malayo sa mundo na ginawang pilihan ng aking hindi mo naghahangan ng pagbabago. Ngunit hindi ko pinili ng bukok. Sa halip, itutuloy ko ang panlilipod na gawin ng mga wala ng pag-asa sa puso ng mga tagalapitan. Maestro Rizal, natapos ko na po ang pagsusulit. Tignan niyo po. Aba, magaling Nining. Tama lahat ng mga sagot mo. Tuloy-tuloy mo lang ito at balang araw, ikaw naman ang magtuturo sa mga katulad mo. Opo, maestro. Gusto ko po maging katulad niyo. Alam mo po, ito mo pala ako ng gulay. Kasi salamat po namin yan. Bumalik mo kasi yung mata ni Aling Belen. Maraming salamat po sa gamot na binili niyo. Maraming salamat po mga Andoy. Pero hindi na po dapat kayo nagkabala pa. Ang kaalaman ay dapat ibinabahagi, lalo na sa mga nangangailangan. Doktor, si Andres po nilalagnat kagabi pa. Wala po kami pera pang paggamot. Huwag po kayo nag-alalaan ng Linda. Kailangan lang po ng pahinga at kung hindi mo lang wala kayong bangat na babalikan po kayo mamaya gabi na. Maraming salamat po. Hindi po kayo
Dapitan ang naging tahanan ng aking pagpapakulo at saksi ng aking panibagong lakas. Akala mo ito'y ang isinara ng kapalan ng pintuan ng puso. Akala ang pagmamahal ay isa ng alaala sa mga pahina ng aking mundo. Ngunit yun din siya, si Josephine Maraki. The garden has grown more beautiful since we moved here. And you became my home in this foreign land. Like plants that shrouded in darkness, suddenly touched by sunlight. Your love has always been the sun to my heart, long chilled by nights of struggles. When you water the flowers, I feel myself becoming a lily. When you recite poetry before we sleep, I feel like your muse. Who else could it be? My Joseph. His eyes count the stars within me. Who will turn even watching the plants into poetry? Sa kabila ng pag-iyo sa Maynila, sa kabila ng matang panghusga ng simbahan, at sa kabila ng aking pagkabinagod sa paksil na talon, muli akong naging malalim. Nagbunga ng isang sanggol na lalaki ang aming pagmamahal, ngunit hindi niya na sila rin. Sa dapitan, hindi lang ang pangayong magnagamot, magsasaka, negosyante at manginginig. Ako'y hindi isang ama kahit sa ilang sila. Hindi ito ang lugar ng pagkakaroon, kundi ng pagbibigyan ng sarili, ng servisyo, ng pag-ibig. Sa gitna ng aking paglalakbay patungkol piyuna, tama ng nating pag-asa makapagitungan bilang ng ulam, ay aking muling naranasan ang pait ng pagtitiwala. Sa gitna ng dagat, ako'y tinakit dahil ng isang kriminal na walang kapatawaran. Dinala ako sa Barcelona at sa bawat sulay na aking ipinadala sa aking mga makalusog buhay, piling kong pinapatutag ng kanilang mundo. At matapos ang isang buwan, ako'y muling binitang ngayon sa isang lupa ng aking bayan sa Puerto Santiago, kung saan ang bawat sakit ay naging paghahanda sa wakas na hindi ko matatakasan. Para sa kinabukasan ni Juanito at Paulina. Mabuhay ang bago asa. At syempre, mabuhay din ang kapangyarihang umiiran. Magandang gabi, Juanita at Paulina. Narito ako upang ibigay ang regalo ng bagong bukas. Gandang dami ka na sinyo. Maraming salamat sa inyo, Sigurd. Sige, ilagay na yung doon sa kain. Madami ang mamatay sa pagsabog na yan. Ngunit, ano man ngayon? Ako ay may utang na loob ni Simon. Pero sila ang dahilan ng kamatayan ni Huli. Kung ganito ang katotohanan,
Tama. Bibigyan ako ito. Ililigtas ko sila. Papasukin niyo ako! Ililigtas ko sila! Hindi ka tayo pumasok eh. Hindi ito lugar para sa mga kapiso. Pero, papasukin niyo ako! Kaya ako sila iligtas! Sinabi nga hindi. Kailangan ka ba kita ipaulit? Hindi ka na Basilio, Simon! Hindi ka mama! Marami ang matadamay! Pati ang mga walang sanatan! Walang inosente, Basilio. Ang pananahimik ay siyang kasalanan. Hindi mo na ako kailangan. Ako'y mauna na, Simon. Sige. Umalis ka. Ngunit tatandaan mo, ang kinabukasan ay itatayo sa abon ng kasagalan. Basilio, ano nangyari? Bakit ako natakot ka? Sagani, umalis na tayo. Delikado rito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Si Paulita, nasaan siya? Kailangan ko siya makita. Sagani, makinig ka. Gusto mo na bang mamatay? Ano yung nagsasabi mo, Basilio? Makinig ka. Yung lampara, hindi lang yung ordinaryong ilawan. May pulbura yun. At anong mga oras, maaaring mas mga tubog. Ano? Si Paulita, bukas hindi na siya sa akin. Ito na lang pagkakataon ko. Sagani, wala ka ng oras para mag-isip. Mamatay sila. Kung gano'n, kailangan ko gawin ang tama. Sagani! Kaawaan ka naman ng Diyos. Mane Tesen Pares. 1 pesos tuloy bara. Sino ito? Papa, biro lang yan. Masamang dito yan. Ito ay banta para sa mga taong patay na. Ito ang kanyang sulat kamay. Kay Ibarra. Walang dapat ipamamba. Ito na yung kasiyahan. Mane Tesen Pares. This is a debt of you all. Hindi kayo tayo lalasuin. Makitasambit sa lalampara. Magnanakaw! Huli niyo! Kinuha ng lampara! At sa isang ika, nailigtas ng kinamumukian siya. Nabigo ang kanyang pagligalig at marahil ang revolusyon ay muling pinapalitan. Kung ako si Simon, kaya ko sanang sunugin ang buong revolusyon. Ngunit ako'y sinta. At sa gabi ko, nakita ko sa puso kasi ang tunay na iwanan ng pagbabago. Hindi sa taas, kundi sa konsensya at sa isigaran. Ang pag-ibig niya ang nagligtas sa marami. Hindi ba? Hindi bomba. Pag-ibig. Ito na ang araw ng aking pagkikinis. Ang pagpapasya sa aking kabalan. Patid ko ang maaaring mangyari. Ngunit para na rin sa mga tao ay mamahal at nagmamalasakit sa akin. Patuloy kong ipinaglalaban ang aking pangalan at ang mga prinsipyo ng edukasyon, papayapaan at katarungan. Ibinubukas ko ang aking kaluluwa sa katarungan at tanging ang Diyos na lamang ang makapagbibigay ng tunay na hatol na nararapat sa akin. Kagalang-galang na hukuman. Si Jose Rizal ang tunay na rason ng himagsikan. Pinukaw niya ang damdamin ng kanyang mga kababayan kung kaya't sila'y nag-aklas laban sa simbahan, gobyerno at sa Espanya. At sa kadahilanan nito, aking hinihiling na siya ay mapatawan ng pinakamataas na kaparusahan. Kamatayan! Viva España! Viva España! Salungat man ang ideya ni Jose Rizal sa Papa. Ngunit hindi ibig sabihin nito na siya ang gumawa at may kasalanan. Nung siya'y dumating sa lapitan noong 1892, walang nagpapatunay na siya ang baysan. Kaya siya ay inisip.
Nais ko bang ito mga akusado sa kanyang pagkatanggol? Mula nang ipatapon ako sa dapitan noong 1892, hindi na ako nasangkot sa politiko. Tahimik at kontento na ako roon. Ngayong taon ko lamang nalaman ang pag-aaklas. Ginamit ang aking pangalan ng walang pahintulot. Ang kagalang-galang ng hukuman ay nagtatakda ng parusang kamatayan sa Don Jose Rizal Mercado Alonso. ¡Muerta Flores! ¡Viva España! ¡Viva España! Nieta, hindi makatarungan ang ginawa nila sa atin. Niloko nila tayo. Hindi nila tayo binigyan ng pagkakataong magpaglitis. Bakit ba ikaw itong galit na galit ako itong mamamatay? Talaga? Nagawa mo bang ipagtawanan? Hindi ako na. Aalis na ako sa lahat ng posisyon ko sa gobyerno. Uuwi ako ng Espanya. Iyak-iyak ako. Iyak-iyak ako sa inyo. Bakit? Dahil isa akong Maslila. Hindi ka Maslila, Tabio. Pareho lang tayo. Kung ang diwa mo ay kasama namin, isa kasama. Mahal kong may apat na taon at kahit ng hindi tayo nakikita o nakakapag-usap naman at maaaring kailanman ay hindi naman. Ngayon ako'y mamamatay. Dinaramdam mo na iiwan ka mag-isa upang pumasan ang uuwigan ng ating mga kaharap at ng ating matatandang mundo. Naguhuli ka mo ang kalakihan ng iyong hirap upang ako'y mabigyan ng isang kalagahan. Hindi ko pinaksaya ang bawat sandali ng aking buhay. Sa aking pagtanang, dalangin ko sa puso mo manatili ang kapayapaan ako'y lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa pangarap natin dalawa. Matagal ko na tinanggap ang kahilingan namin ang aking mga desisyon, maging ang aking kabalahan. Ngunit sa kabila na ng aking damdamin, masakit pa rin isipin na hindi ko naman makakapilit ang aking pagkakas. Sa bawat hakbang pagkakas sa oras, ang tanging dalang ay hindi pag-aabot ko sa anak at mga pagmamahal ko, hindi kayo makakamit.
voy alegre, la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más fluida. Bien por la guerra por tu bien. En campos de batalla, luchando por vivir. Otros eran sus vidas sin pesa. El sitio de la muerta, cicles laurel, Valerio. Canal Soho, campo abierto. Combate O, cruel martirio. Los mismos escriben la patria y el lugar. Nabibilang na ang aking mga sandali. Sa palipas ng bawat minuto, ramdam ko ang papalapit na katahimikan ng aking bukas. Ang alaala ng mga pinag-ibig ko'y tumadalaw sa aking pagpunan. Ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga luha, ang init ng kanilang luha. Mamamatay akong matatalo sa likod ng dilim ko mukhang ito. Kung kailangan mo ang anak ko akong turo mo'y gawin sa panahon na ang liwanag mo kailangan ko. Consumado mes. Fuego! ¡Muerte, traidores! ¡Viva España! ¡Viva España! Sandali iyon ay pinikit ni Guzman sa matapos ng tapang na hinapag-liwanag ng bagong umaga, parang pag-asa ng isang bayang bumibabangon sa pagbagsak ng kanyang katawan, nagising ang diwa ng kariyaan. Ang mga salitang isinulat at mga pangarap ng pinakakaliit ang nagsindi sa mga pusong hindi na muling mananahimik. Hanggang sa uli, siya si Jose Rizal, isang mabuti na nagmamahal na kasintahan, masikasig na mag-aaral, doktor at manulat, at higit sa lahat. Siya ay isang bayani, bayani ng masang Pilipino na ang diwa ay patuloy nilang pinigiliwanag sa ating landas tungo sa kalayaan. Mabuhay si Dr. Jose